Hello mga Mars! Ito naman yung kaganapan namin noong araw ng linggo. Medyo tinanghali na talaga yung luto ko ng palabok at ng macaroni, kaya naman meron kaming tira. Ate, pa-share ng sound sa Facebook ba? Hello guys! Hello. At katatapos lang namin dito magluto ng mga kakanin ni Mister. Alas 3 na nga ito ng madaling araw, pero yung orasan namin ay sumuko na at napagod na, kaya hindi na siya tama sa oras. At dala na rin ng pagod at puyat namin ni Mister, ay nagising nga kami rito ng 6:45 ng umaga. Sa dami ng aking lulutuin ng mga almusal na pansit ay talaga namang alanganin na ito mga Mars. 7:20 naman ang umaga nang pinabuksan ko na kay Mister yung aming tindahan dahil nakaredy na nga yung aming mga panindang mga kakanin. Sa pagkakataon na ito ay naalala ko yung trabaho namin nung nakaraang linggo na sobrang dami ng aming mga lutong mga puto at iba pang kakanin. December 31 nga yun mga Mars, at halos napakaaga po talaga naubos lahat ng napakarami naming luto na mga kakanin. At etong December 7, araw ng linggo, ay marami din po akong gawang mga puto at kakanin na biko, sapin-sapin at ng kutsinta. Wala nga lang akong gawa na sapin na munggo. Iniisip ko nga mga Mars na sa araw ng Sabado na ito, habang ginagawa ko yung mga luto ko sa kakanin, ay baka matumal nga dahil baka naumay pa sa kakanin yung mga tao dahil katatapos nga lang ng New Year. Pero dahil nga laging positibo yung pananaw ni Mars, ay nag-advance na akong mag-isip. Dinamihan ko pa din yung mga luto ko sa puto pau at ng puto cheese. Ang sabi ko nga sa sarili ko, bahala na, basta ubos yan. Nang binuksan nga ni Mister yung tindahan namin, ang mga display lang namin dito ay mga panindang kakanin at wala pa akong mga lutong mga pansit. Medyo tinanghali nga ako sa pagluluto ng mga panindang pansit, pero naubos naman yung iba, kaya lang may naiwan na palabok at ng macaroni. Kung naluto ko lang ng mas maaga pa sa alas 8 yung aking palabok at macaroni, ay naubos agad ito dahil napakaraming naghahanap. Yun nga lang, hindi ko pa naluluto. Ang una kong naluto rito ay yung pansit canton, sumunod yung pansit bihon, spaghetti, palabok at macaroni. Tapos meron din akong luto sa araw na ito ng champurado, lomi at ng sopas. Ang kagandahan lang sa umagang ito dahil napaubos lahat yung aming mga nilutong kakanin ni Mister. Halos lahat ay minamadali ko na dahil sa araw na ito ay meron akong tanggap na pa-order. Nakagawa nga ako rito ng isang bilaong pansit bihon with canton at 70 pieces naman yung order ng customer sa puto pau. Sobrang nakakapagod ang araw ko na ito dahil feeling ko ay December 31 nga sa dami ng aking mga luto. At gumawa rin ako rito ng cordon bleu at mga ulam na beef broccoli, lechon paksiw, pork menudo, pork igado at ng kalderetang manok. Alas 2 nga ng tanghali ito pipick upin ng customer, kaya naman 1:30 pa lang ay nakaredy na po itong ating tanggap na pa-order na mga ulam. Ang laman naman ng bawat Tupperware na ulam dito sa aming lagayan ay 2 kilo yan mga Mars. Sa karni lang po yun, hindi po kasama doon yung mga gulay na isinahog natin dito. Yung presyo ko sa isang Tupperware kapag po ay baboy ay 1.3 po sa 2 kilo, kapag naman po ay beef ay 1.5. Kung beef broccoli naman po ang order ninyo at mahal yung broccoli, ay nag-additional po ako ng 100 pesos, magiging 1.6 po iyon. At yun namang aking kalderetang manok ay 1,000 lang po. At eto namang aking chicken cordon bleu ay 1,200. 2 kilo din po ito. Kung kwekwentahin nyo nga po ang puhunan ng bawat menu ko rito, ay napakaliit lang talaga ng aking tubo sa pa-order na ito. At nagbabalak na rin talaga akong baguhin yung mga presyo ng aking mga pa-order na ulam. Kasi talo na talaga sa pagod mga Mars. At saka meron na rin akong mga paswelduhan na tao. At sa araw na ito ay meron din po akong mga nalutong ulam para sa pananghalian. Medyo marami nga rin yung aking mga lutong ulam dito. Siguro iniisip nyo mga Mars kung paano ko nagagawa lahat ito. Yung pinaka-diskarte ng trabaho ko dito, ang ginagawa ko talaga ay dapat nag-uumpisa ako ng maaga sa pagluluto. At sa umaga ng linggo ay talaga namang tinanghali kami sa luto ng aming mga panindang almusal na mga pansit. Pero ayos lang yun mga Mars dahil madali naman i-recover yun. Dapat yung pangalawang batch na luto ko ay hindi ako tatanghali
tanghaliin. Dapat ay gawin ko ito sa tamang oras. Kaya naman, pagkatapos kong maluto lahat ng mga paninda kong almusal, ay inumpisahan ko agad ang pagluluto ko para sa aking mga panindang ulam. Dapat ay wala kang sasayangin na oras at tuloy-tuloy dapat yung mga luto mo ng mga ulam at sabay-sabay. Ito yung mga paraan ko para makuha ko yung oras ng aking pa-order. Sabi ko kay Mister, dapat hanggang 11 o'clock lang ako ng umaga magluluto ng mga ulam ko na paninda sa tindahan. At pagkatapos nun ay uumpisahan ko naman yung luto ko para sa aking mga pa-order. At nang sumapit nga yung alas 11 ng umaga mga Mars, ay meron pa akong naiwan na isang putahe na lulutuin. Pero ang sabi ko kay Mister na hindi ko na pwedeng lutuin yan dahil masisira ako sa oras ko sa aking pa-order. Kaya naman pinatago ko na ito sa ref. At alas 11 nga ng umaga nang inumpisahan ko yung pagluluto ko para sa aking mga tanggap na pa-order. At sabay-sabay ko rin itong niluto mga Mars. At sa lahat ng aking mga pagluluto na ginagawa, syempre kasama ko yung aking Mister. Siya yung aking inuutusan kung kailangan buksan o haluin yung aking mga ulam o baliktarin. Habang ako naman ay busy sa pagluluto din ng ibang ulam.